Sa Buksan ang Mundo, hatid namin ang mga kwentong kayang gumising sa iyong kuryosidad at magpayanig sa iyong imahinasyon. Sa kwentong ito, bubuksan natin ang pinto patungo sa isang lungsod na puno ng karangyaan, kababalaghan at mga tagpong halos hindi ka panipaniwala. Isang mundong sa Dubai mo lang halos makikita. Ang tunay na buhay na napakakakaiba na tanging sa Dubai lang makikita, lubos na ikinagulat ng buong mundo. Kilala bilang isa sa pinakamaranya at pinakamagarbong lungsod sa United Arab Emirates, matagal nang pinamamangha ng Dubai ang buong mundo. Ang mahahabang dalampasigyang may pinangputing buhangin ay nakalatag sa tabi ng malalim na bughaw na dagat. Ang malalawak na disyerto na umaabot hanggang sa dulo ng tanaw, kasama na naglalakihang gusali at nakabagong teknolohiya na itinayo sa gitna ng malupit na lupain, ang siyang nagbago sa Dubai bilang simbolo ng yaman at kasaganaan. Ngunit sa likod ng kinang na narikita ng lahat, napakarami pang kakaibang bagay sa Dubai na sapat para mapanganga ang milyon-milyong tao sa unang beses pa lang nilang marinig ang tungkol dito. May mga patakaran, nakasanayan, kultura ng pamumuhay at maging mga napakaluho na serbisyo na halos hindi mo mahahanap saan man sa mundo. Isang lungsod na sukdulan sa modernidad, ngunit puno rin ng mga bagay na sunod-sunod na ikagugulat ng mga turista. Kaya gaano nga ba talaga kakakaiba ang Dubai? Ngayon din, samahan ninyo ang logic na tuklasin at alamin ang mga bagay na tanging sa Dubai lang matatagpuan sa video natin ngayong araw. Ang mga plaka ng sasakyan dito, mga kaibigan, ang pinakamahal sa buong mundo. Sa atin, kapag rush hour sa kalsada, talagang mapapaiyak ka na lang. May araw pang halos hindi na gumagalaw ang sasakyan, kaya bahala ka na kung paano ka makakarating. Pero sa Dubai, ang traffic ay hindi ka sasakal sa inis. Sa halip, mabibigla ka dahil puro naglalakihang mamahaling sasakyan ang magkakatabi at sa sobrang dami ng ingrandeng kotse, para kanyang mahihilo sa kakatingin. Sabayang ito ng sukdulang karangyaan. Ang pagkakaroon ng ilang Rolls-Royce o Bentley ay hindi pa ganoon ka-espesyal. Ang tunay na sukatan ng antas ay ang plaka ng sasakyan. Noong Abril ngayong taon, isang bilyonaryong taga-Dubai ang gumastos ng hanggang $15 milyong, katumbas ng mahigit 375 bilyong dong para lang sa isang napakabihirang plaka na may letrang P at numerong 7 lamang. Ang napakalaking halagang iyon ay inilipat sa inisyatibang 1 bilyong meals na itinatag ni Mohammed bin Rashid ng Dubai upang tumulong pandaigdigang supply ng pagkain. Bago pa yon, ikinagulat din ng buong mundo ang negosyanteng si Seth Adugafak nang gumasto siya ng $4.2 milyong para lang sa isang plaka na isang numero lang ang laman. Parang himatayin ka na lang sa narinig mo. At hindi pa riyan nagtatapos ang kabaliwan sa mga plaka. Minsan, nagtunggo ang mayamang si Bavinder Sani sa maranyang hotel na Burj Al Arab sa Dubai. Pero hinarang daw siya ng mga tauhan. Ang dahilan? Masyadong maraming numero ang plaka ng kanyang sasakyan, kaya hindi ito mukhang sapat na sosyal. Isang iglap lang ang ginugol niya sa pagdedesisyon at agad niyang binago ang kapalaran ng sitwasyon. Bumili siya ng plaka na may numerong 5 sa halagang $9 milyong o humigit kumulang $237 bilyong dong. Saka ikinabit ito sa kanyang Rolls-Royce na nagkakahalaga ng $800,000. Talagang ibang-iba ang mundo ng mayayaman. Kahit paano sila maglaro, kakaiba talaga. At pagdating sa pag-iwas sa traffic, iba rin ang diskarte ng mga mayayaman doon. Dahil sa Dubai, ang traffic ay umaabot sa puntong nakakasawa na. Kaya ang mga bilyonaryo ron ay nagpasyang gawin na lang ang mas matindi. Pinahahalagahan nila ang oras ng sobra, kaya handa silang gawin ang kahit ano para lang hindi maipit sa kalsada. Kaya hindi katakataka na kapag tumingala ka sa langit, mga helicopter ang makikita mong humahagibis. Sinusundo ng mga helicopter ang mga bilyonaryo mula sa isang lugar patungo sa iba. Nakakabigla talaga.
Habang tumataas ang pangangailangan, lalong dumarami ang ganitong uri ng serbisyo. lumitaw ang mga pribadong kumpanya ng biyahe gaya ng Heli Dubai na may 2 pangunahing serbisyo, mga sightseeing tour at VIP transportasyon. May mga lungsod gaya ng New York o Paris na maraming helicopter, pero kahit sila ay tila natatalo ng Dubai dahil sa sobrang kapal ng traffic sa himpapawid dito. Makikita mo agad kung gaano ka-luxury kingdom ang lugar na ito. Ang tanawing may helicopter na umiikot sa kalangitan ng lungsod ay maliit na halimbawa lamang sa napakaraming bagay na nagpapakita kung gaano ka-game ang Dubai sa Karanyaan. Hindi lang ang mga residente ang sumasabay sa panahon, pati ang Dubai Police ay kailangang humabol gamit ang mga sasakyang tila hinugot mula sa science fiction. Mayroon silang lumilipad na motorsiklo na may 4 na propeller, kayang umabot sa taas na humigit kumulang 10 metro at may bilis na halos 100 kilometro bawat oras. At hindi pa riyan natatapos, may layunin pa ang Dubai na magpatupad ng komersyal na flying taxi sa taong 2026. Ang flying taxi sa Dubai ay dinisenyo na may pinakamataas na bilis na 300 kilometro bawat oras, may saklaw na mahigit 200 kilometro at kayang magsakay ng 4 na pasahero kasama ang isang piloto. Ang biyahe na karaniwang abutin ng mahigit 45 minuto sa sasakyan at hindi pa kasama ang traffic ay magiging 6 na minuto na lang. Sa totoo lang, Parang gusto mo nang mag-book agad. talagang sukdulan na ang lupit nito, mga kaibigan. Pero syempre, kung may isang panig, may kapalit ding panig. Sinasabi man nating hindi pera ang lahat. Pero kapag wala ka nito, napakahirap talaga ng buhay. Sa Dubai mo, talagang makikita na ang mayayaman ay tila namumuhay sa ibang mundo. At isang malinaw na halimbawa rito, ang mahigpit na tuntunin sa pananamit. Kapag pupunta ka sa Dubai, kailangan maayos at desente ang iyong suot. Ang pinakamalaking bawal dito ay ang pagsusuot ng damit na lampas sa tuhod, ang iksi o sobrang lantad ang balikat at leeg. Ang mga blouse na malalim ang hiwa, off-shoulder at sleeveless ay itinuturing na hindi angkop, pati manipis na telang kitang loob o sobrang sikip na kasuotan ay itinuturing ding sensitibo. Sa madaling salita, kailangang desente at mahinhin ang pananamit, kung hindi ay mapapansin ka agad. Sa beach, pinapayagan ka magsuot ng shorts o bikini, pero tandaan ito ng mabuti. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglalakad sa kalsada na nakabikini. Kahit pa mula beach papuntang hotel lang ang lakad mo, hindi pa rin pwede. Kapag ginawa mo yon, maaari kang arestuhin. Seryoso yon, mga kaibigan. At hindi pa ron nagtatapos. Kung ang suot mo ay sobrang nipis at kapag nabasa ay didikit sa katawan at magiging halos kita na ang lahat, maituturing din iyon na paglabag sa batas. Medyo mabigat man pakinggan, bahagi ito ng kulturang lubos nilang iginagalang. Kaya bilang bisita, kailangan mo ring umangkop sa kanilang kaugalian. Bukod sa pananamit, may isa pang napakahalagang bagay, ang pagkuha ng litrato ng mga mamamayan. Kapag ginunan mo sila ng walang pahintulot, maaari itong ituring na labag sa batas. Ayon sa tuntunin, maaari kang multahan ng hanggang 500,000 dirham, katumbas ng mahigit 3.5 bilyong dong, at maaari ka pang makulong ng 6 na buwan kung ipopost mo pa ang litrato sa social media. Lalo nang bawal ang pagkuha ng litrato sa mga babaeng Muslim at hindi ka rin basta-basta maaring makipagkamay sa kanila para makihalubilo. Kaya ang sinumang nagbabalak pumunta sa Dubai ay kailangan tandaan ito agad. At ngayon pag-usapan naman natin ang halaga ng pagiging manugang sa Dubai. Kung iniisip mo na ang mga espesyal na pribilehiyong parang sa reyna lang makikita ay nasa pelikula o internet lang, babaguhin agad ng Dubai ang isip mo. Dito, maaari mong maranasan ang halos lahat sa pinakamataas na antas. Mula sa paggamit ng supercar, pagdaraos ng ingrandeng handaan na parang sa palasyo,
hanggang sa pag-withdraw ng ginto sa ATM. Ngunit ang higit na ikinagugulat ng maraming tao ay hindi ang ginto o ang mga supercar, kundi ang paraan ng paggalang ng Dubai sa kababaihan. Dito, walang konsepto ng dote na ibinibigay ng babae sa kasal. Sa kabaligtaran, ang pamilya ng babae ang tumatanggap ng regalo at may malaking halagang pangkasal pa silang natatanggap mula sa pamilya ng lalaki. Higit pa rito, kung mahirap ang lalaking ikakasal, maaari pa siyang humingi ng tulong sa gobyerno na umaabot sa mahigit 500 milyong dong para may maipagkaloob sa nobya. Talagang napakalaki ng pagpapahalaga nila sa kababaihan. Mas gumaganda pa ang buhay sa bansang mayaman sa langis dahil halos wala kang kailangang isipin pagdating sa gastusin sa pamumuhay. Gaano man karami ang magamit mong tubig, bawat pamilya ay nagbabayad lamang ng humigit kumulang $13 o mga 300 at 40,000 dong bawat buwan. Ang kuryente naman ay sobrang mura, kaya may mga nagsasabing parang ibinibigay na lang ito ng libre. Hindi rin binubuwisan ng kita kahit padayuhan ka. Talagang paraiso ito para sa mga taong takot sa buwis, mga kaibigan. Ang mga batang isinilang sa Dubai ay nakatatanggap ng libreng edukasyon at may pagkakataon pang makakuha ng napakagagandang scholarship. Hindi na kailangang sumakit ang ulo ng mga magulang sa matrikula at gastusin sa eskwela. Ang kailangan lang ay ang maayos na pagpapalaki sa mga anak. Ngunit kapalit nito, ang buhay ng mga babaeng nagiging manugang sa Dubai ay nakatali sa napakahigpit na mga alituntunin. Kailangang masanay ang mga babae na magbihis ng balot mula ulo hanggang paa at may takib pa sa mukha sa buong maghapon. Hindi sila pinahihintulutang makipagkita sa ibang lalaki kung hindi ka mag-anak, at maging ang pagbanggit lamang sa pangalan ng isang lalaki ay itinuturing na hindi nararapat. Sa oras na maging manugang ka rito, para bang hindi ka na sarili mong pagkatao, kundi isa ka ng pag-aari ng iyong asawa. Ang pagtatampo at pag-uwi sa bahay ng sariling magulang ay napakahirap mangyari dahil ang lahat ng mahahalagang papeles gaya ng pasaporte, sertipiko ng kasal, mga dokumento ng pagmamay-ari ng ari-arian, at maging birth certificate ng mga anak ay hawak ng asawa. Itinuturing ng mga lalaki sa Dubai ang sarili nila bilang nag-iisang haligi ng tahanan, kaya hindi nila pinapayagang magtrabaho sa labas ang kanilang asawa. Gaano man kahirap, sila ang kailangang kumita para sa buong pamilya. Kung may babaeng nangangarap maging doktor o abogado, marahil ay mananatili na lang itong pangarap. Ang tanging tungkulin nila ay ang manatili sa bahay at asikasuhin ang pamilya. Kaya masasabi mong ang Dubai ay isang lugar na kayang magbigay ng marangyang buhay at magaan na pasaning pinansyal. Ngunit kapalit nito ay napakaraming mahigpit na tuntunin at mga araw na kulang sa kalayaan. Kaya kung may nag-iisip maging manugang sa Dubai, mabuting pag-isipan muna itong mabuti. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ATM na naglalabas ng ginto. Alam mo ba na ang dami ng pisikal na transaksyon sa ginto sa Dubai noong 2013 ay umabot sa hindi kapani-paniwalang 2,250 tonelad na may halagang humigit kumulang $70 bilyong. May isang nakakatuwang paghahambing dito. Ang isang adultong African elephant ay may timbang na humigit kumulang 2,268 kilo hanggang 6,350 kilo. Kaya ang timbang ng lahat ng gintong yon ay mas mabigat pa sa pinagsamang bigat ng 354 na elepante. Oh my God! Wow! At kung pagod ka na sa pagbibilang ng salaping papel, pwede ka nang dumiretso at mag-withdraw na lang ng ginto. Sa Dubai, may totoong gold ATM. Gusto mong gumili ng barya o kaya'y 24 na karat na gold bar? Pwede. Ina-update pa ng makina ang presyo ng tuloy-tuloy. Bawat 10 minuto ay nagbabago ito para sumabay sa merkado. Talagang sa mayayaman, mabilis at malinis ang paraan ng paggawa ng mga bagay at hindi pa ron nagtatapos.
Ang mismo mga gold ATM na ito ay binalutan pa ng ginto, kaya kumikislap at nakakaakit tingnan. Bukod dito, May tindahan pa sa supermarket gaya ng Sharaf DG. kung saan maari kang bumili ng laptop, camera, tablet o telepono mula mismo sa vending machine. Kapag nakapunta ka sa Dubai, saka mo lubos na maunawaan kung gaano katotoo ang kasabihang ang mayayaman ay nilulutas ang problema gamit ang pera. Kapag may kailangan ka, lalapit ka na lang sa vending machine at bibili. Walang hirap, walang hintayan, at walang pakikipag-agawan sa sale na gaya ng ginagawa natin. Talagang ibang mundo ito, mga kaibigan. At para lalo kang mabigla, sa Dubai ay may programa pang magpapapayat ka, bibigyan ka ng ginto. Nitong mga nakaraang taon, ang mga bansa sa United Arab Emirates ay naging kabilang sa mga bansang mataas ang antas ng obesity sa buong mundo Dahil sa sobrang dami ng fast food at sa kakulangan sa paggalaw ng mga tao na tila pag-iisip na lang kung paano gagastos ang inaatupag araw-araw. nagpasya ang pamahalaan ng Dubai na maglunsad ng isang napakaakit-akit na programang pangkalusugan. Kapag nakabawas ka ng 1 kilo, may gantimpala kang 2 gramo ng ginto. Kung ako siguro ay nakatira sa Dubai, Baka makabawas ako ng ilang kilo at makapag-uwi pa ng kalahating tail na ginto. pero ang nakakatawa, dahil halos lahat doon ay may kaya, Ilan lang ang talagang naingganyong sumali. talagang kahit ang sobrang yaman, may kaakibat ding kakaibang problema. At heto pa ang mas matindi, ang pag-aalaga ng tigre, leon, At mababangis na hayop bilang alagang hayop. Kahit gaano kakatapang, karamihan sa mga tao ay aso o pusa lang ang alaga. Pero sa Dubai, parang lubid lang ang tingin nila sa ordinaryo kumpara sa dragon. Doon, ang porma ay pansamantala lamang, pero ang antas ang nananatili magpakailanman. At para patunayan ang kanilang antas, Ang mga mayayaman doon ay kayang gawin ang mga bagay na ikangingangamo. Sa Dubai, ang alagang hayop ay hindi na basta para sa aliw. Isa na itong tahimik, ngunit malinaw na paraan ng pagpapakita ng katayuan. kaya ang ilan sa pinakamababangis na nilalang sa mundo, Gaya ng leon, tigre, leopardo, lawin at agila, ay iniuwi bilang mga alagang hayop. may isang beses pa niyang isang dayuhang turista Ang muntik ng himatayin habang naglalakad sa tabing dagat sa Dubai nang makita niyang may isang leon na kalmadong naglalakad sa buhanginan. Akala niya ay nakatakas na mabanggis na hayop, pero isa lamang pala yon sa 27 leon ng isang emir na nag-aalaga nito para hindi mabagot. Maraming prinsipe sa Dubai ang ilang beses nang nakagat ng may lambing na kanilang mga alagang leon at nagtamo ng mga pilat sa kamay. Pero para sa kanila ay normal na bagay lang iyon na para bang pusa lang ang alaga nila. May isa pang lalaking gumastos ng halos $20,000 Katumbas ng halos kalahating bilyong dong para makapag-uwi ng isang leopardo. At kung iisipin mong napakamahal na mga leon o leopardo sa Dubai, hindi rin ganon. Ituturing pa itong medyo abot kaya sa presyong mahigit $20,000 bawat isa. Ang puting leon ang tunay na pinakamahal. Dahil ito ang pinakabihira. Maging ang pagkain ng mga baby nilang alaga ay hindi biro. Ang mga leon sa Dubai ay pinapakain pa raw ng karne ng pating. Nakakabigla talaga. Sa Dubai, lahat ay marangya. At pati ang mga alagang hayop ay nakikinabang sa ganitong uri ng pribilehiyo. Ang mga leon at leopardo ay madalas pang isinasakay sa mamahaling kotse at isinasama sa pag-ikot sa syudad. May mga leopardong noong panahon ng pagtubo ng ngipin ay manibela mismo ng sasakyan ang ninangatnat. At nang magsawa sila sa mga 4 na paa na alaga, lumipat naman ang mayayaman sa mga alagang lumilipad. ang Icelandic falcon ay isa ngayon sa mga pinakasosyal na alagang hayop na may presyong umaabot sa $1,000,000 sa black market. o humigit kumulang 26 na bilyong dong. Isipin mo, naglalakad ka sa labas habang may lawin kang nakapatong sa balikat. Ibang antas na yon. Meron pang isang mayaman na gumastos ng 40,000 pounds
para umupa ng buong first class cabin para sa 80 lawin. Pagkarinig mo pa lang yan, mapapabuntong hininga ka na lang at may isip mong sa Dubai, lahat ay nilalaro sa level na parang pangkalawakan. At syempre, hindi pwedeng hindi banggitin ang mga nakakagulat na katotohanan tungkol sa pinakamataas na gusali sa mundo. Sumikat ang Dubai dahil sa Burj Khalifa, ang sukdulang simbolo ng karangyaan at kayamanan sa lupain ng mga Arabong bilyonaryo. Mayroon itong 163 palapag at taas na umaabot sa 828 metro. Ibig sabihin, halos 200 metro itong mas mataas kaysa sa Shanghai Tower na nasa ikalawang pwesto. Sa pakikinig pa lang, sapat na yon para mamangha, hindi ba? May panahon pa nga na ipinakita sa Burj Khalifa ang bandila ng Vietnam sa paggunita sa pambansang araw at nagpadala pa ito ng mensahe ng pagbati sa mamamayang Vietnamese para sa pag-unlad at tagumpay. Talagang nakaka-proud yon. Ngunit ang kakaunting nakaalam ay ito. Ang 244 na metro sa pinakatuktok ng tore ay hindi talaga ginagamit. Oo, tama ang narinig mo. Halos 30% ng taas nito ay para lang sa anyo at record. Hindi ito dahil sa kakulangan ng uupa, kundi bahagi na iyon ng plano mula sa simula. Ang dambuhalang proyektong ito ay isinilang na may iisang layunin, agawin ang titulo ng pinakamataas na gusali sa mundo. Kapag nasa Dubai ka, makakakita ka ng mahabang pila ng mga truck na umiikot sa paligid ng Burj Khalifa. Sa unang tingin, aakalain mo mga sasakyan, iyon ng mga sobrang yayamaning tao. Pero ang hindi mo iisiping laman ng mga ito ay likidong ginto ng ibang uri. At ang dahilan nito ay tiyak na ikagugulat ng marami. Para matapos ang isang enggrande at magastos na proyektong tulad ng Burj Khalifa, napilitan ng Dubai na mangutang. Tinatayang umabot sa $1.5 bilyong ang gastos sa pagpapatayo nito o mahigit 39 na trilyong dong. At noong sumiklab ang krisis pinansyal noong 2008, sunod-sunod na bumagsak ang mga bangko sa Dubai. Kinapos sa pondo ang lungsod, pero mariin tumanggi si Mohammed bin Rashid Al Maktoum na magtaas ng buwis. Sa halip, ibinuhos niya ang lahat ng natitirang lakas para matapos ang Burj Khalifa sa pag-asang mahahatak nito ang atensyon ng buong mundo at makapagdadala ng napakalaking kita. Sa panahong minamadali ang konstruksyon at kulang ang mapagkukunan, gumawa ang Dubai ng isang desisyong labis na pinag-usapan. Ang Burj Khalifa ay hindi ikinonekta sa sistema ng sewage ng lungsod. Pagbukas nito, tumatanggap ang gusali ng humigit kumulang 35,000 tao bawat araw. Tinatayang naglalabas ito ng hanggang 15,000 tonelada ng dumi at basurang likido. Ngunit ang mga pasilidad sa pagproseso ng dumi sa Dubai ay hindi na kinaya ang dami. Dahil dito, kailangang pumila ng mahaba ang mga truck para lang maihatid at maitapon ang mga waste. Hanggang noong 2017, matapos lumaki ng husto ang pampublikong batikos, saka lamang seryosong namuhunan ang Dubai sa sistema ng pagproseso ng dumi at sinimulang gawing patubig ang bahagi ng mga tubig na ito. Inasahang matatapos ang proyekto sa 2026, ibig sabihin, ilang taon pa bago tuluyang mawala ang mga truck na umiikot sa paligid ng Burj Khalifa. At hindi pa yon ang lahat. Ang toring ito ay literal na uhaw sa tubig. Sa mga araw ng matinding init na umaabot sa 51 degree Celsius, kailangan gumamit ang Burj Khalifa ng 12,500 toneladang tubig bawat oras para sa pagpapalamig at halos 1,000,000 toneladang tubig bawat araw ang konsumo nito. At ngayon naman, lipat tayo sa isang teknolohiyang talagang panghinaharap, drone delivery. Sa Dubai, ginawa nila ang sistema ng paghatid sa parang napakataas ng antas. Mabilis, elegante, at tumpak hanggang sa mapapamangha ka. Ang tawag dito ay paghahatid gamit ang mga drone. Napakasimple ng sistema dahil halos lahat ay otomatiko. Kapag umorder ka,
makakatanggap ka ng code sa pamamagitan ng mensahe. Pagkalipas ng humigit kumulang 15 minuto, lilipad ang drone papunta sa eksaktong lokasyong pinili mo ayon sa naitakdang ruta. Kapag nakatanggap ka ng mensaheng dumating na ang naghahatid, ilalagay mo lang ang code para kumonekta sa device. At agad na ibababa ng drone ang iyong order hanggang maabot mo ito ng kamay. Sa totoo lang, kapag nakita mo ang eksenang iyon, mapapaisip ka na lang kung gaano kasosyal at kamoderno ang sistemang ito. Ayon sa ilang ulat, halos 90% ng mga kumpanya ng pagkain sa Dubai ang gumagamit na ng software para sa delivery at 60% ng mga residente ang umorder sa pamamagitan ng app. Kaya naman lalong umiinit ang merkado para sa drone delivery. Sa kasalukuyan, ginagamit na ito para sa pagkain at mga pyesa. At sa malapit na panahon ay magkakaroon na rin ng bersyon para sa paghahatid ng gamot at mga marurupok na gamit. Kapag inisip mo, kung dumating ang teknolohiyang ito sa Vietnam, baka mapaisip tayo kung saang industriya lilipat ang mga shipper. At kapag peak season, baka may madagdag pang ilang mini air accidents dahil sa maling lipad. Pero aminin na natin, talagang marunong maglaro ng malaki ang Dubai. At kung akala mo tapos na ang lahat ng kababalaghan, may isa pa, ang buwan sa gitna ng lungsod. Kung ikaw ay mayaman, mapili, at gustong magbakasyon sa kalawakan, pero ayaw mo namang talagang lumipad palabas ng mundo, ihanda mo na ang pitaka mo. Ang proyektong Moon Dubai ay tiyak na magiging pangarap mong destinasyon. Ang pangarap ng maraming tao na makatapak sa buwan ay tila unti-unti nang magiging realidad dahil isang higanteng resort na hugis simboryong buwan ang planong itayo sa gitna ng Dubai. Ang resort na ito ay tinatawag na Moon Resort at idinisenyo bilang isang spherical hotel complex na ginagaya ang buwan ng may napakataas na antas ng katumpakan. Ang bawat globo ay isang kumpletong 360 degree na model na may mga bunganga ng banggaan at teksturang kahawig ng totoong buwan. Ang bersyong ito ng artipisyal na buwan ay may taas na humigit kumulang 225 metro at may sirkumferensyang umaabot sa 622 metro. Ang higit na kinababaliwan ng mga tao ay ang kakaiba nitong dome design na kapag tiningnan mula sa malayo ay para kang nakatingin sa mismong buwan. At sa loob ng Moon Resort, lalo pang nakamamangha ang lahat dahil ang buong espasyo ay ginawa sa estilong pangkalawakan mula sa interior hanggang sa ilaw. Makikita mo rito ang isang integrated luxury resort na kompleto sa conference center, mga restaurant, spa, entertainment area at marami pang espasyong may timang universo. Isang tingin pa lang, panalo na. Ngunit ang pinakamalaking atraksyon ay tiyak ang karanasang gumagaya sa paglalakad sa ibabaw ng buwan. Maraming tao ang gusto nang agad mag-book ng tiket sa oras na marinig ito. Dahil sino ba ang mag-aakalang darating ang araw na makakalakad kang parang astronaut na hindi umaalis sa Dubai? Walang duda, isa itong proyektong may potensyal na sumabog sa turismo sa hinaharap. Iyan ang mga pambihira at nakakagulat na katotohanang tanging sa Dubai mo halos makikita. Sa Buksan ng Mundo, patuloy naming ihahatid sa inyo ang mga kwentong hindi lang basta nakakabighani, kundi talagang nagpapamulat sa kakaibang muka ng mundo. Hanggang sa susunod na kwento, dito sa Buksan ang Mundo.